Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay literal na lalaki. Pero kung tarot cards to, or dito, ano yan, dual gender, lalaki pwede ring babae kung extrovert, babae pwede ring lalaki kung introvert. Ito Lenormand Keeper, ganun pa rin yung gender dito, hindi na iba. So ang bida natin ay lalaki kasi may good gent tayo dito good gent sa news. Ito sun, birds. So again, lalaki, maaaring tatay na siya. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasi kung dito para sa inyo, edi baka para sa someone na malapit sa inyo or person nyo mismo. Tatay, teacher. Kung man-to-man relationship, dito partner nung lalaking nanonood. Kung may other man yung babaeng nanonood, kung in a relationship siya, may other man siya, ito yung other man niya. Kasi case to case basis, depende sa nanonood. Ngayon, in general, lalaki na lang. Ito, mga lalaki, makakatanggap siya dito ng sad news. Kung dito sad news, stressful or disappointing news, ano kaya yun? Pero maganda naman to. Ano tong sad news? Nick. All about relationship, love life. May heart romance to. Whether crush niya to or ex or current partner. Basta romance ang tawag ito. Ang sad news, okay? Tungkol sa romance. Pero andito tong the sun. So more like from sad magiging happy. May transition, Bakit? Kakausap sila dito ulit. Kakaroon ng healing conversation. Healing wise, matured conversation dito, So, mapag-uusapan pa yung cause ng problem regarding relationship, romance. Karoon kasi ng interaction dito. So, again, ito good news. From sad, naging good. Sad news to good news. Yung partner doon, ito, possible partner ng Virgo sa reading na yon. Gemini, Libra,
Scorpio. Kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang possible. Zodiac sa inyo. Sun na naman. Sun din to. Leo. Cancer. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Nick. Ba yan? May coffin tayo sa dulo. Ganda nito. Marriage gift. Naisip ko nga kanina, baka ano na to, engagement, wedding. Kaya lang, nung lumabas to, baka di matuloy. Ma-cancel. Oh my God. Anong reason? Bakit ganoon? Baka ma-cancel, ma-postpone due to possible secrecy. So may secret na malalaman at yun ang magkukos ng separation. Oh my God. So mukha itong engagement na hindi natuloy. So, kung dito tumama sa inyo, di dun sa kakilala nyo, mababalitaan nyo na lang na na-cancel. Di natuloy. Naka-schedule na sana. Or, napag-uusapan na yung kasal. Pero naghiwalay. Naghiwalay sila. Hindi natuloy ang kasal. Nisip ko, kasal. Paano kung kasal na? Tatama ba to doon? Hindi. Doon lang to sa engage. Na-engage tapos hindi natuloy. OMG. So, ganito yun Ito yung pinagmulan ng separation. Nagbabadya pa lang something unknown or secret nga. Or information na na-reveal, unwanted or unwanted information, or sa hidden information. Or may wisdom dito. Siguro, na-realize niya, hindi worth it yung relasyon. Kaya nag-decision i-end ang engagement. Kasi magiging wisdom to So, applicable lang to dun sa may engage or na-engage na OMG. Basta ang wedding ay this year or next year. Or pwede nga rin inisip ko nga kung kasal. Pwede rin to pala Pwede rin sa kasal Kaya pala laging nagbibigay ng gift yung partner.
Eto kasal, di ba? Di ko nga lang masabi ko sino yung mag-cheat. Pero laging generous yung partner eh. Ang weird lang, bakit siya ganun? Sweet, generous, to the point na too good to be true. Marami siyang binibigay dito. Money, gift, food, lahat ng luho siguro nung partner. Kaya pala ganun kasi may lihim siya at ang lihim niya ay who knows, baka may third party siya. Parang suhol yung gift. Tapos, ayun na nga, matutuklasan kaya maglilid sa separation. Kung engage, ito yung possible partner. Either kayo to or someone na kakilala nyo ha. Kasi dalawa yung ilalabas kong spread. Pag engage, whether kayo mismo itong tatama nito or kakilala nyo, ito possible partner ha. Partner nyo or ito mismo yung zodiac sign na kakilala nyo. Cancer, Virgo, Aquarius. Ano nga ba isang spread na naisip ko? Nakalimutan ko to na. Kung kasal, whether partner nyo to, sabihin natin kasal yung nanonood, whether partner nyo to or kakilala nyo na kasal, ito yung possible partner or zodiac sign nung kakilala ha. So, possible partner or zodiac sign ng kakilala, Cancer, Leo, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, specifically Leo, umulit to eh. Leo. Ngayon, dito tayo sa tarot. So, anong topic natin dito? Tinatry i-manifest ng single ang connection. Na to! Ito. Cups natin. Pero single to. Siguro, may isipan ng single na it's about time na iwan na ang past sa past. Move on na siya dito. Kasi more like may darating na someone new dun sa single eh. Kaya mag-move on siya dito. Or magta-try na siya mag-explore. In a way na magiging open na siya sa topic ng relasyon. Magmamahal na siya ulit, in short. Willing na siyang maghanap ng someone new or tanggapin tong darating kung may dumating na pala. Kung may dumating, edi willing na siyang tanggapin to. Or kung di niya type yung dumating, edi gusto niya pa maghanap ng better option. So in short, yung single dito ay willing na i-open ulit ang heart niya para magmahal ulit. Ayan, single yan kung in a relationship or kasal. Paano nga ba to? Ang priority nung in a relationship or kasal ay syempre maging determinado na maging buo pa rin ang relasyon connection at iwan nga ang problema sa nakaraan.
kung magkaroon man ng problema or baka na-encounter ng problema or ma-encounter pa lang, basta kahit anong problema, hindi siya magtatagal, mag-move on agad. Ganda thing dito sa Eight of Cups. So priority ang relasyon, connection, love, harmony. So yan. Pero may ano pa tayo, normal. Six of Wands. Teka, nakangati ang ulo ko. Hindi ko mapakita yung kuko ko. May balakubak. Teka lang. Tanggalin ko lang. So, meron tayong Six of Wands. Ito nga. Five of Cups. The Rider. Clouds. Anong meron? Kasi ang dating, di ba may sadness, disappointment dito? Regret. Saan nanggaling yun dito? Sa Six of Wands. Baka may hinihintay siyang reward. Or hinihintay niyang something na maging successful. Or progress. Naghintay siya ng progress. Or promotion. Pero di nangyari. So, okay, may hinihintay siyang success na lang. Or may in-expect siyang positive outcome. Di nangyari. Ano nga ba yun? Magulo no? Ano ba yun? Ano ba tong Six of Wands? Hinihintay siyang positive outcome regarding or baka hinintay tapos whether nangyari na to o mangyari pa lang, whether hinihintay pa lang tapos na-disappoint siya or nangyari na, hinintay niya, na-disappoint na siya tapos na. Pero tungkol saan ba yung Six of Wands? Babae. Tungkol sa babae, ano yun? Di ang bida natin ay lalaki. Or ito yung kwento ng kakilala nyo. Or person nyo. Pero ano mayroon sa babaeng to? Tower. Sino yung babaeng yan? May tower. Iniisip ko kung promotion ba to. Hintay niya yung promotion ng boss niya. Whether sa government o private company. More like promotion nga to.
Or may documents siyang pwede rin kasing law to law documents, legal matters. Or pwede rin may inintay siyang feedback regarding legal matters, documents, paperwork. Kaya lang nga, na-disappoint nga siya dito. Sabihin natin yung babaeng to inaasikaso. May Virgo, nakakilala niya to. Tapos inaasikaso ng babaeng to yung tax niya. Example lang, tax or documents. Siguro accountant to, who knows? O lawyer. Basta nag-aasikaso ng documents pwede rin ganoon. Na-disappoint siya dito. Nilakad ulit. Na-disappoint na naman. Ano ba yan? Nasakit ng ulo ko. So, ibig sabihin, 2 beses. So, ewan ko ilang beses. Pero more like 2 beses i-pursue. Pero same mga result na purnada, na nagkaberya, problema, na cancel. Or promotion to, pwede rin. Candidate daw sa promotion. Tapos, biglang, tawag dito, sabi hindi qualified. Nilakad ulit yung papeles. Rejected pa rin yung result. Pwede rin ganun kasi. Wag na natin pahabain yan. Ang sad naman nung Ang sad na really. Oh my God. Kahit ako nasad dito sa 5 of Cups. Na nga yan. So, pwedeng tumama sa inyo yan, sa person nyo or kakilala nyo. Sa ganun yung tema. Anyways. Ibang senaryo. Diretso na nga natin. Tinatamad na akong gamitin to. Oy! Buti na lang. Wheel of Fortune yung nahulog. So, karoon tayo ng obstacle dito. Ano yung obstacle na yan? Eto. Conflict. Depende. Maraming pwedeng case. Conflict sa pera. So, ibig sabihin, financial issues. Don't worry, magkakapera dito. Nagiging fortunate sa Wheel of Fortune. Kaya nga, fortune. So, may mag-ibang ihip ng hangin. Ganun. So, financial issues tong tatlo. Tapos, magiging blessed, magkakapera. Ngayon, ibang case, argument, obstacle, nag-away. So, kung ang minamanifest ay reconciliation, pwede rin naman dito, wish granted. Kung nag-away sila, or mag-aaway pala. Ngayon, iba pang case. So, 8 of Swords. So, sabihin natin may minamanifest ang iba sa inyo, regardless kung ano yan. Kaya may obstacle dito or problem in general. Pero don't worry kasi nga kung sabihin natin minamanifest nga pero hindi agad-agad mangyayari. Ganun dating Pero sa future, eto na, 10 of
10 ay Wheel of Fortune. Makukuha na nila tong manifestation, pero tingin ko hindi siya madali itong tatlo, hindi madali yung manifestation. Specifically, ano nga ba yung minamanifest dito kung sakasakali, kung di man to reconciliation at pera, pwede rin job, kasi hindi nga madali makahanap ng work. Pero tingnan natin ano yung specific na minamanifest ba dito na parang di agad-agad makukuha. Diba? Ito ay dalawa. Letter. Di madali, ano. Visa? Sabihin natin relocation ba to sa abroad or work abroad. May letter tayo, stork. So again, relocation, migration, immigration, work abroad. Promotion. May stork kasi tayo improvement. Promotion nga rin yan. Stork. May letter yun. So syempre, documented yung promotion. May letter. O pregnancy. So syempre kailangan lab test. So pregnancy pwede rin, kasi may iba na hirap makakabuo ng baby. Pregnancy, relocation, promotion, ano pa ba to? Ayun na lang. Yung tatlong yon, relocation, may visa pa pala, no? Relocation, regardless kung saan yan, isang lupalop ng mundo, baka sa Pilipinas lang. Sa relocation, yung isa naman pag abroad talaga, work abroad. Isa promotion, isa yung pang-apat ay pregnancy. Ayun, parang may conflict kasi hindi madali yung minamanifest na yon. Pero again, don't worry. Mag-iiba rin ang ihip ng hangin sa bandang huli dito sa Wheel of Fortune, in a way na papaborang tadhana kung hindi mag-give up. Ay, 28 minutes ito. Anyways, dito tayo mag-end. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction. Teka, isang card lang pala to, no? So, ito lang talaga yung mensahe. Wala na tayong pagpipilian. Isa lang palang lalabas ko. At walang prediction dito. Yung kasi lagi kong dialogue general advice at prediction. Pero general advice lang to. Sa period na to. Hindi tayo pwedeng magmarami dahil kulang na ako sa oras. So, basahin ko na lang para mabilis. Sabi dito, words of kindness spread so greatly. They give volume to one's voice. Words of joy and words of gladness make a humble heart rejoice. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.